guys, ito nga yung kadugtong nung nag-camping sila Kyle. Gumapa nga sila Kyle sa putikan nun, kaya naman umuwi na nga muna kami para makapaligo siya. Pero nga yung ibang classmates niya, pati na rin sila Ate Noemi, ay doon na nga naligo sa mga kanya-kanyang room. Di na rin naman kami iniwan ng daddy niya at inintay na rin kami para makauwi na nga rin kami at makakain sa bahay. Pagkagayak nga ni Kyle, dumiretso na nga kaagad kami dito sa school nila. Inatid na nga lang din pala ulit kami ng daddy niya. Pagkapasok nga namin dito sa Oval, medyo marami na nga din talagang mga bagets. Thank you na nga si Kyle sa daddy niya at kumis. Pero ako, naiwan dito para mabantayan ko nga itong si Kyle. Dito na nga rin pala sila Ate Noemi dahil pinapunta na nga daw lahat ng estudyante dito sa may Oval dahil magi-start na nga sila. Bago nga dumiretso si Kyle dito sa Oval, pumunta na nga muna siya sa room nila. Kita nga daw siya ng advisor niya, kaya naman yung free na food ni Kyle, pinilit na pakain sa kanya kahit busog na siya. Gusto nga din daw niya yung ulam, kaya naman kumain si Kyle, pero konti lang daw talaga yung nakain niya. Dahil busog na nga din daw talaga siya. Thank you po. Kanina pa nga talaga ni Kyle hinahanap yung mga classmates niya. Tapos binuksan niya na nga dito yung flashlight niya dahil madilim talaga. Grabe, first time nga din talaga ni Kyle na mararanasan to. Kaya naman masayang masaya talaga yan. Paglaro na nga muna siya dito at hinayaan ko na, pero nakabantay pa din ako sa kanya. Nung nakita nga ako ni Kyle, sabi niya doon na nga muna daw ako kila Mami Noemi niya at kaya na nga daw niya yung sarili niya juice ko po. Nagbaon nga pala ako dito ng food tapos itong dried mango. Paano ba naman kasi wala na din talaga kaming mabibilan sa labas nito, anong oras na din kasi talaga matatapos dito sila Kyle. Bakit? Mapagalitan ka. A picture ng apoy. Patayo ka lang doon. Sabi mo. Madalas din talagang binibaby talk ko yung si Kyle. Kaya minsan, napapalaki na lang talaga ng mata sa akin yan. Tapos, meron ngang pinapapicturan dito si Kyle. Daw kasi mamaya hindi na niya magawa. Ito nga yung last na gagawin nila Kyle ngayon, magbo-bonfire sila. Maya-maya nga lang talaga, pinapatay na nga yung mga cellphone nila sa kanila. Hindi na rin pala kami umalis ni Ate Noemi dito sa likod ng grade 5. Ay, halos magkasama nga lang si Kyle at si Ella. Grabe, sobrang dilim talaga dito, kaya naman hindi na rin namin talaga sila iniwan dahil baka mamaya pag uwian, mahirapan talaga kaming hanapin sila. Ito nga at mag-uumpisa na. Halos lahat nga ng mga estudyante ay umattend talaga dito. Parang grade 4, 5 hanggang grade 6 lang naman yung pwede dito. Yung mababang level hanggang 5 o'clock lang sila. Parang aabutin nga to ng 11 o'clock PM. Pero may usapan nga kami ni Kyle na kapag bonfire na sila, pwede na kaming umuwi maya-maya lang. Okay naman si Kyle dahil pagod at inaantok na nga din daw talaga siya. Picture mo na. After nga ng mga teacher, grade 4 naman yung bumilog, tapos next yung grade 5. Kaya naman tuwang-tuwa talaga sila, iikot sila, tapos lalapit nga sila sa may bonfire, tapos aalis sila. Minsan lang sila bata, kaya dapat pinagbibigyan din natin sila sa mga ganitong activities sa school. Kasi hindi na talaga nila makakalimutan yan hanggang sa pagtanda nila, dala-dala nila yung masayang alaala na yan. After nga nun, tinawag ko na si Kyle dahil aayain ko na nga siyang umuwi. Sumunod naman agad sa akin. Munta nga kami dito sa room nila para magpaalam siya sa teacher niya. Tapos, humingi nga ng tubig yung classmates niya, natapon nga, kaya ayan, pinunasan na muna niya bago kami umalis. Pasundo na nga lang din kami sa daddy niya at buti na nga lang talaga pumayag agad sa akin si Kyle dahil antok na rin talaga siya. Yun lang, thanks for watching, bye-bye!